Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Dr. Rob Rances 4 minutes ago. Sabi niya, One Sambayan. Post ito ng One Sambayan. The Supreme Court has made a final decision. Special Provision 1D of the Unprogrammed Appropriations of the 2024 GAA is unconstitutional along with Department of Finance Circular 003-2024. Thus, former Finance Secretary Ralph Recto had no authority to transfer funds of government-owned and controlled corporations to the National Treasury to finance the unprogrammed appropriations of the 2024 GAA. Finance Secretary Frederick Go and National Treasurer Sharon Almanza should now return Philippine Deposit Insurance Corporation's 107.23 billion that Secretary Recto transferred to the National Treasury in January of 2024. Yun na po. To me, good news ito na once and for all, pinal na ang desisyon ng Supreme Court. Yung Special Provision 1D na yun na transferring pondo ng GOCC So, malaking sampal sa mukha na naman ito sa Marcos Jr. administration. Dahil kababago lang, last month ba yun yung decision ng Supreme Court na inutusan ang national government na ibalik yung 60 billion pesos na transfer from PhilHealth to National Treasury. So, yun lang ang nadesisyonan. But ito ngayon, final decision ng Supreme Court, pati na rin yung 107 billion na pundo ng PDIC ay unconstitutional, ay dapat ibalik na sa PDIC dahil importante po yun, yung mga banking system natin kailangang palakasin. Sa ngayon kasi delikado ang mga depositor sa bangko dahil ang laki yung pundong nawala, 107 billion. Pinakialaman ni Secretary Recto, ginamit, sabi niya, economically correct, politically wrong but economically correct. Ay okay lang sana kung yung mga pundong yan ay inimplement ng husto. Okay lang sana kung hindi mga palpak ang mga flood control projects. Ay wala eh. Kitang-kita naman ngayon na ang daming kapalpakan sa flood control kung hindi ghost, substandard. O di, anong katuturan na gamitin mo yung pera sa mga proyekto na hindi naman maayos ang pagkagawa? So ngayon, sinasabi pa ni ngayon ES Recto na wala daw siyang kasalanan dahil sinunod lang niya ang utos ng Congress. Kahit utos ng Congress yan, ang Supreme Court, ang final arbiter of the law, final interpreter of the law, has decided na unconstitutional yung ginawa ng Congress. Ginawa na, basta the whole GAA, hindi naman whole GAA, yung Provision 1B, yung pag-transfer ng mga pondo ng GOCCs or PhilHealth at saka PDIC, unconstitutional. Wala nang palusot na sumunod lang sa utos ng Congress, common sense lang, nasasayang lang yung pera, hindi nagagamit. Anong nasasayang pera na PhilHealth?
ang daming naghihirap na membro ng PhilHealth na kakaunti, kakapiranggot ang benepisyo, tapos mamaya gamitin mo lang ang pera ng members ipang implement ng flood control na yun nga, karamihan palpak, substandard at ghost project pa. So again, this is another victory ng taong bayan, itong desisyong ito ng Supreme Court. Problema yan, paano ibabalik? Baka matulad na naman sa PhilHealth na binalik yung 60 billion, tayo pa rin ang nagbayad dahil galing sa budget, taxpayers money. Baka ganito na naman ang mangyari, itong 107 billion PDIC fund na yan, baka next year pa nila yan maibabalik at budget na naman. So sabi ni Attorney Vic, doble pagnanakaw. Ninakawan na tayo kung unang transfer nila, ngayon na ibabalik ang pundo, tayo pa rin ang mag-shoulder, kaya doble nakaw. So yun na po, nakakatuwa sa Supreme Court. Talagang last bastion of democracy po itong Supreme Court. At ito, usaping 2026 budget tayo ngayon, nagbabadya na naman ang panibagong petisyon o kasong isasampa sa Supreme Court kung ang Pangulo hindi niya iveto ang mga pork barrel sa 2026 budget, dahil according to some lawmakers, punong-puno pa rin daw ng pork barrel itong 2026 budget. At mismo si Congressman Edgar Eresena ang nag-warning, pag hindi ibeto ng Pangulo yung 243 billion na unprogrammed allocation, ay mapipilitan siyang magsasampa ng petition sa Supreme Court. So good luck po, Congressman Edgar Eresena. Salamat sa iyong pagmamahal sa inang bayan. At salamat sa Supreme Court sa mga desisyon nilang ito na pinababalik na ang 107 billion na PDIC fund. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon, dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. So si ate, gibutang na lang na diha. So mo na among gihatag nga yero. So dili niya mapasan tungod kay bugat. So ate, unsay imong masulti nga natagaan kag yero? Salamat kaayo sa naghatag. Dayon, Merry Christmas. Then more blessings pa. Ate. So mo ni ang kahimtang ni ate diri sa iyang abuhan. So kung ulan, tuluan na gid kayo. So mo ni ang kusina ni ate. So si ate basta siya ka balo. So kuan na gid kayo. Out na gid kayo ang kuan ni ate. So kuan na kayo ang kuan sulod ni ate oh. Sulod gid kayo si ate. Sa te, sa imong masulti nga natagaan man gid kag yero, makapuli na gid ka kay daot naman dai imong kuan himan nga yero. Salamat ya ako na siya mapulihan ug di na ko tuluan. So di nakatuluan ate. So pila na imong edad te? 48. So nakay banante? Wala. So balo ka. Pila na ka year ate nga? Single mom ka. So si ate single mom di ay dili di siya balo. So single mom. So pila ka buk imong anak te? Duha. So duha imong anak. So nag-eskwela pa sila te? Eskwela elementary o senior high. So unsa na lang ang yung panginabuhian te? Kanira tindahan So ginagmay lang. araw-araw. So si ate nagnegosyo og ginagmay lang aron lang makabuhi sa iyang anak kay siya usa ka siya ka single mom. Pila na ka year ate nga na single mom ka? Kuan na 11 years. So Dili.
12 years. Kay So 12 man ang 12 years ginamura. na. So dako kayong pasalamat ate. So Merry Christmas, Pasko pag yun. So naatagaan yun kag Yero. Oh, timing kayo Christmas. Salamat kaayo. Kaya lang tuluan. Sige ate, God bless gid kayo ate. Makapuli na gid ka sa imong balay o Yero. Salamat Sige kayo ate, sa salamat po. sponsor. Salamat sa donation.